Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 3 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po'y araw ng Martes, ika-4 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Dadis. Morning! Good morning! Oh, umpisa na tayo? Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Bago po tayo magsimula sa ating balitaan, para po sa mga kasangbahay natin na nag-aabang sa anunsyo ng class suspension ngayong araw ng Martes, August 4, ilan sa mga lugar na nagdeklara ng suspension ng klase ang mga bayan sa Isabela. Kabilang sa mga walang pasok, ang bayan ng Alicia, Itiague, Benito, Sullivan, Tumawini, Angandanan, Aurora, Cabanatuan, Ilagan City, Cordon, Delfin, Albano, Divilacan, Gamo, Luna, Malig, Nagilian, Palanan, San Agustin, Santa Maria at Santo Tomas. Suspendido o levels sa public and private schools ang pasok sa mga nabanggit na lugar maliban na sa Delfin, Albano, Malig at Santa Maria na pawang preschool hanggang high school lamang ang suspendido ang pasok. Wala rin pasok ang ilang mga lugar sa Nueva Vizcaya, kabilang sa Dopax del Norte at Santa Fe o levels public and private school. Habang kinder to high school, public at private schools naman ang walang pasok sa Aritaw. Sa Pangasinan, walang pasok ang lahat ng antas ng mga estudyante, mapa, public at pribadong paaralan. Wala rin pasok ang mga tanggapan ng gobyerno sa lalawigan, maliban na ang mga naka-assign sa frontline services. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa Baguio City at Tublay sa Benguet. Wala rin pasok sa buong lalawigan ng Bataan ngayong Martes, pati na ang Nueva Ecija. Sa La Union, suspendido ang klase sa San Fernando City, all levels public at private schools. Habang sa Tarlac, wala rin pasok ang lahat ng antas, public at private sa bayan ng Victoria. Upang malaman kung kasama ang inyong lugar na nagdeklara ng class suspension, maaaring i-check ang mga official social media pages ng inyong mayor o LGU. President Sara Duterte, impeachment trial. Sa ika-11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniharap ng prosekusyon ng kanilang testigo na si Attorney Roderick Huamil, former State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Ayon kay Attorney Huamil, hindi umano compliant sa Joint Circular 2015-01 ang physical at financial plan ng Office of the Vice President para sa taong 2022 dahil hindi nito tinukoy ang mga confidential activities na pinaggamitan ng pondo. Ipinaliwanag pa nito na dahil walang nakalagay ng mga specific confidential activities, hindi rin masuri kung tumutugma ang mga inaasahang resulta at physical targets sa mga pinagkagastusan ng confidential fund. Sinabi rin ni Huamil na hindi compliant ang isinumiteng accomplishment report ng OBP dahil hindi rin dito nakasaad ang mga tiyak na confidential activities na pinaggamitan ng cash advance. Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the joint circular.
Dagdag pa niya, hindi rin nagsumite ang OBP ng mga kinakailangang documentary evidence of payment at iba pang supporting documents. Tinukoy rin ni Wamil na may mga nakalistang gastusin sa accomplishment report na hindi umano kabilang sa mga allowable confidential expenses, kabilang ang 40 million pesos provision of medical and food aid at 10 million pesos payment of incentives o traveling relative to confidential operations. Kinwestiyon din niya ang mga nakatalang reward payments dahil wala umanong isinumiting mga dokumentong magpapatunay na nagbunga ang mga surveillance o information gathering activities na siyang batayan ng pagbabayad sa mga informante. Paliwanag ni Wamil, pinapayagan lamang ang confidential funds para sa mga gastusing nakasaad sa joint circular tulad ng pagkuha ng impormasyong may kaugnayan sa national security at peace and order, pag-upa ng mga kagamitan para sa confidential operations at pagbibigay ng reward sa mga kwalipikadong impormanteng hindi empleyado ng gobyerno. Matatandaan ang mga natuklasan ni Wamil ang naging batayan sa paggawa ng Audit Observation Memorandum na isinumite sa paglilitis bilang bahagi ng mga ebidensya ng prosekusyon. Hataw Balita ngayon. Tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang nakatanggap umano ng appropriation para sa confidential funds bilang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education. Ayon sa dating Commission on Audit State Auditor na si Attorney Roderick Wamil, sa kanyang testimonya sa impeachment trial, sinabi ni Wamil na mula nang maitalaga siya sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office noong 2014. Tanging si BP Duterte lamang ang kanyang na-audit na may confidential funds. Ayon pa sa testigo, walang appropriation para sa confidential funds ang mga tanggapan ni dating Vice Presidents Jejomar Binay at Leni Robredo sa panahong siya ay nanunungkulan sa ICFAO. Ibinahagi rin ni Wamil na si BP Sara rin ang kauna-unahang kalihim ng DepEd na nagkaroon anya ng confidential funds na kanyang inaudit mula first hanggang third quarter ng 2023. Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Samantala, nilinaw naman ng Lead Defense Counsel na si Attorney Michael Powa na ang testimonya ni Wamil ay nakabatay lamang sa panahong siya ay nakatalaga sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Hataw Balita ngayon. Hindi tinanggap ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng prosekusyon na ginastos ng Office of the Vice President ang 125 million confidential fund sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Bago simula ng prosekusyon ang direct examination ng kanilang testigo, hiniling nitong pagkasunduan ng dalawang panig ang mga dokumentong ipresenta upang mapabilis ang paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial. Tinanggap ng depensa ang karamihan ng dokumento ng prosekusyon, ngunit tumanggi ito sa nasabing stipulation kaugnay ng umano'y 11 araw na paggastos ng confidential fund ng Vice Presidente. Bagamat inamin nitong nakatanggap nga ang OBP ng 125 million pesos na pondo noong 2022 na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The Office of the Vice President also received confidential funds in the amount of 125 million on December 20, 2022, which it used up in 11 days. No stipulation, Your Honor. I'm sorry, Counsel? No stipulation on this matter. No stipulation. Tinutulan din ng kampo ng Vice Presidente ang pagtanggap sa ilang acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang 31, 2022 dahil may mga isyong anilay tatalakayin pa ng mga susunod na testigo. Ayon kay Defense Counsel Michael Powa, wala naman silang tutol sa karamihan ng mga dokumentong inihain ng prosekusyon. Subalit, kailangan pa rin nilang masuri ang mga ito upang mapangalagaan ang karapatan ng kanyang kliyente.
15 kahon ng mga dokumentong may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd ang dinala ng prosekusyon sa ikalabing isang araw ng paglilitis bilang bahagi ng mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Nakatuon ang mga pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pagliliquidate ng mahigit sa 612 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng maikling diskusyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon habang inihaharap ang mga acknowledgement receipts kaugnay ng confidential funds ng OBP. Habang binabasa ang mga pangalan sa mga resibo, nagbitiw ng ilang pahayag si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na iniuugnay ang mga pangalang Andy Lim at Alejandro Piquit sa mga salitang ang dilim at pikit. Dahil dito agad na tumutol si Defense Counsel Attorney Michael Poa at sinabing nabibigyan ng kulay ang mga dokumento higit sa aktwal na nakasaad dito. Ipiniliwanag ni Capunan na binabasa lamang niya ang mga pangalan ayon sa pagkakasulat ng mga ito sa mga dokumentong isinumite sa hukuman. Pinaalalahanan naman ni Presiding Officer Senate President Francis Chis Escuderos si Attorney Capunan na magpatuloy na lamang sa paglalahad ng mga dokumento. P-1-8-545 in the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim, 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Ano ang observation mo ulit? Kung meron man. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown in Your the Honor, I'm documents just reading. It itself. says here. And No, counsel Your can Honor. It says andilim. I think you It's know the my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Pikit. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Pagkatapos ng pagdinig, nilinaw ni Attorney Poa na wala siyang layuning mabastos si Attorney Capunan, ngunit kinailangan lamang niyang tumutol dahil maaaring magbigay ng ibang impresyon ang mga komento sa mga dokumentong inihaharap. Dagdag pa ni Attorney Poa, hindi pa napapanahon ang pagtalakay kung may legal na batayan ang paggamit ng mga alya sa mga acknowledgement receipts at anilay tatalakayin pa ito sa mga susunod na pagdinig. Hataw Balita ngayon. Ikinadismaya ng House Prosecution Team ang pananatiling no-show ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Samantala wala pa sa plano ngayon ang prosekusyon na magsantabi ng Article of Impeachment laban sa Vice Presidente. May hatol na balita si Rosalie Cos. Ika-5 linggo na ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pero hanggang ngayon no-show pa rin ang Vice Presidente sa paglilitis sa kanya. Nasa diskresyon man ng pangalawang Pangulo ang pagdalo sa impeachment trial, dismayado ang prosekusyon sa tahasang pagliban ng respondent. Sa gitna ito ng matitinding aligasyon ng impeachable offenses laban sa Vice Presidente. So, of course, we're dismayed, no? Nawala siya at hindi pa rin niya hinaharap to hanggang ngayon kasi it also shows yung respect towards this not just the impeachment court but this constitutional process.
kung hindi po ulit present si VP Sara Duterte sa hearing na ito, kung mismong ang nangyayari at usapin ng taong bayan gaya ng Pax Silica ay wala rin po siyang comment or wala po siyang awareness, tuloy-tuloy yung dismaya ng mamamayan. Bukod naman sa pagiging no-show, sinisilip din ng isang House Prosecution Panel member kung saan kinukuha ang panggastos ng pangalawang Pangulo sa foreign trips. Anya, sa sweldo ng isang vice-presidente, hindi sapat para tustusan ang umani madalas nitong pagbiyahe sa labas ng Pilipinas. Panawagan ho natin sa kanya, Madam Vice President, nasaan man po kayo sa mundo, harapin po natin ang paglilitis, harapin po natin ang katotohanan. Magkano lang ho ba yung sahod ng pangalawang Pangulo? Tingin ko hindi aabot ng kalahating milyon kada buwan. So, very important na maglinaw na even if the Vice President is supposedly paying for these trips from private funds, saan ho galing yung pong private funds na ito? Can it come from her salary alone? I don't think so. Mula July 21 hanggang 31, bumiyahe sa labas ng Pilipinas si VP Duterte, kabilang sa mga pinuntahan niyang bansa ay Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Samantala hanggang sa kasalukuyan, wala sa plano ng prosekusyon na magsantabi ng isa o dalawang articles of impeachment. Kasunod ito ng inilabas na July 4 to 11, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research kung saan 43% sa 1,200 respondents ang naniniwalang bribery o panunuhol ang pinakamatinding alegasyon laban sa pangalawang Pangulo. 28% naman sa confidential funds misuse, 10% sa unexplained wealth at 10% sa grave threats. Sa ngayon naman, wala naman kaming decision pa na mag-drop ng kahit na alin dun sa articles of impeachment. Sa ngayon, ang intention namin, tuloy ang pagpresenta ng ebidensya paukol sa 4 articles of impeachment. Nasa pangalawa sa 4 na articles of impeachment na ang prosekusyon sa paglalatag nito ng mga ebidensya at testigo. Inihayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isang House prosecutor, target nilang tapusin ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya para sa article of impeachment na confidential funds misuse ngayong buwan ng Agosto. Kung ang kongresista rin ang tatanungin, hindi na kinakailangang ipresenta bilang testigo sa confidential funds misuse si Mayor Grace Piatos. Kaya nga po sinasabi namin na maaring magbawas kami ng mga testigo kung nakikita naman namin na sapat na yung aming mga naipresenta without sacrificing yung ebidensya, no? Yung bigat ng ebidensya. Kung parehas din naman na ma-achieve namin sa mga ibang testigo na ipe-present namin, so we might as well bawas na yung ibang testigo na sa tingin namin pwede nang makabawas sa araw ng hearing. So, kung ito'y makakadagdag lamang yung pagpipresenta kay Mary Grace Piatos, kung ito'y makakadagdag lamang ng araw at delay, personally, hindi ko po masasagot kung ano magiging desisyon ng buong team, but ako personally, hindi na kinakailangan. Personal opinion ko lang. Kabilang si Mary Grace Piatos sa 27 testigong panukalang ipresenta ng prosekusyon para sa article na confidential funds misuse batay sa pre-trial order ng impeachment court. Isa si Mary Grace Piatos sa mga lumagda sa acknowledgement receipts at tumanggap ng nasa 70,000 pesos ng confidential funds para sa payment of reward medicines noong December 30, 2022. Para naman sa isa pang spokesperson ng prosekusyon sa pagharap ng testigong si Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, mayroon ng napatunayan. Sa observation ng dating State Auditor, labas sa period na covered ng paggastos ng confidential funds noong December 2022 ang ilan sa mga isinumiting acknowledgement receipts ng OVP. Wala ring isinumiting kaakibat na ebidensyang naging tagumpay ang information gathering at surveillance activities na ilan sa requirements sa paggamit ng confidential funds batay sa Joint Circular 2015-01 ng Commission on Audit at Department of Budget and Management. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular ng COA. Ako sasabihin ko may misuse on the part of the COA report. Itutuloy ng prosekusyon ang direct examination kay Wamil ngayong araw, kaugnay naman ang ginawa nitong audit sa confidential funds ng OVP mula first quarter hanggang third quarter ng 2022. Rosalie Co, sumahataw sa balita ngayon.
naging pasabog. Naninindigan ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang naging pasabog sa naging presentasyon ng testigo ng prosekusyon mula sa Commission on Audit o COA. Iginit din ng depensa na may paliwanag sila sa isyu ng umano'y paggastos ng 125 million pesos na confidential fund sa loob ng 11 araw. Pero ilalahad lamang ito sa tamang yugto ng impeachment trial. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Walang bagong pasabog o revelasyon sa testimonya ng prosecution witness na si Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Yan ang pananaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa ika-11 araw ng impeachment trial na sumentro sa Article of Impeachment na confidential funds misuse. Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. Gayunman, sinabi ni Attorney Michael Poa na ang mahalagang dapat malaman ay kung ano ang nangyari matapos ang findings ng COA, bagay na inaasahan nilang lalabas sa mga susunod pang testigo. Limitado lamang rin umano ang naging testimonya ni Wamil sa joint circular, kaya marami pa umanong issue ang hindi pa natatalakay, kasama na ang mga nakapangalan sa mga naturang resibo. I think ang importante po talaga dito, you'll have to wait doon sa ano ba yung naging findings talaga ng COA. No? Kasi yung Mary Grace Piatos, lumabas lang naman yan sa congressional hearings. Diba? So ngayon nandito pa lang tayo sa COA, I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Nanindigan na rin ang depensa kung bakit hindi sila pumayag na isama sa stipulation o admission of facts na nagastos sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Yes, because sa atin, yung 11 days kasi, may mga explanation yan, may maari tayong gawin na cross dyan. So, hindi pa muna tayo pumayag sa stipulation doon. Kaugnay ito ng 845 acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang December 31, 2022 na anyay nais pa nilang masuri, lalo na at libo-libong dokumento ang nakapaloob rito. We have to be diligent then in our duties as her counsel, and we cannot risk, kasi sa dami ng dokumento na yon, diba? Wala kaming sinasabing baka may pineke or something. I just want to make that clear. Pero ang sinasabi natin is hindi natin alam, diba? So ayaw natin na mag-stipulate sa ganun karaming dokumento, lalong-lalo na since yung nature nga niya ay acknowledgement receipts. Pumayag naman ang depensa na i-stipulate ang ilang opisyal na dokumento, gaya ng Audit Observation Memorandum at Notice of Suspension dahil hindi nila kinukwestiyon ang pagiging opisyal ng mga ito. Ipinaliwanag naman ni Attorney Poa kung bakit siya tumutol sa ilang sinabi ni House Prosecutor Attorney Lorna Capunan, partikular anya sa paraan ng pagbanggit ng ilang pangalan dahil sa tingin niya ay maaari itong magbigay ng maling impresyon sa publiko. Although she stated naman for the record na she's just reading it the way it's written. So, but to me kasi ang dating sa akin is bibigyan ng kulay. Of course, no offense meant to Attorney Capunan. I'm just doing my job as counsel. Hindi na rin ito sinagot ang ilang usapin tungkol sa confidential funds dahil bahagi na anya ito ng merito ng kaso na mas maiging mailahad na lamang sa mismong cross-examination. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ng Senate Impeachment Court na natanggap na nila ang ilang dokumentong ipinasabpina na may kaugnayan sa tax at banks records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang rito ang records mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko. Gayunman, may ilang bangko na humiling ng karagdagang araw sa pagsusumite ng kinakailangang dokumento. May humahataw na balita si Jed Neresina. Pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng dalawang bangko na extension kung saan mayroon silang hanggang August 13 para makumpleto ang kanilang isinusumiting records o mga dokumento. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, bagamat naihabol ng Bureau of Internal Revenue.
Anti-Money Laundering Council o AMLC at ilang bangko ang mga dokumento sa itinakdang deadline ng subpoena. Naghain ng formal na manifestation ng BDO at Security Bank para humiling ng karagdagang araw. In view of the foregoing, the court resolves to note and grant the request of BDO for an additional 10 banking days or until August 13 to submit the additional documents required by the subpoena duces tecum. Katwiran ng dalawang bangko ang masyadong maraming kinakailangan na i-compile at i-print na mga transaksyon. BDO requested for additional time to retrieve, compile, produce, and submit item number 3 in the subpoena, namely all account transactions, records, ledgers, journals, etc., and transaction logs. Meanwhile, Security Bank manifested that due to the volume, it was unable to complete the printing of documents pertaining to 2 of the 20 entities, namely GenCorp Industries and Calye 88 Foods Corporation. Matapos pagbigyan ng korte ang hiling ng nasabing mga bangko, inatasan ng presiding officer ang BDO na magsumite ng 4 na karagdagang USB flash drives na naglalaman ng electronic copies ng nauna na nilang isinumiteng dokumento noong July 30, habang 3 certified copies at 5 USB naman ang kinakailangan mula sa Security Bank para sa records ng GenCorp Industries Incorporated at Calye Foods 88. Samantala kinumpirma rin ni Senator Judge Escudero ang pagtanggap ng mga dokumento mula sa BIR matapos nilang isumite ang kinakailangang presidential authorization. For the information of the Senator Judges, the Clerk of Court received the submission coming from the BIR after the BIR Commissioner submitted a presidential authorization providing for the release of the documents from the BIR as required by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code, in compliance again with the court's directive prior to receiving its submission. Nilinaw ng impeachment court na bibigyan ang prosecution at defense team ng kopya ng mga dokumentong ito kapag kumpleto na ang lahat ng mga isinumite. Dagdag ng presiding officer, bibigyan sila ng pantay na pagkakataon na i-review, i-photocopy at pag-aralan ang mga dokumento lalo't sa pinakahuling article of impeachment pa ito matatalakay. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Nananatiling kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft. Ito matapos hindi katigan ng Sandigan Bayan ang mosyon ng Ombudsman na huwag isama sa kasuhan si Bonoan kaugnay ng flood control. May hataw na balita si Dante Amento. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ng Ombudsman na alisin bilang akusado si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft na kinasasangkutan nila ni Senador Jinggoy Estrada. Sa resolusyong inilabas ng korte, tinanggihan nito ang musyon na naglalayong gawing state witness si Bonoan. Ang kaso ay nag-ugat sa umano'y sa buwatan nila Senador Estrada at Bonoan noong June 2024 hanggang March 2025. Binawasan umano ang pondo para sa mga proyekto sa infrastruktura at flood control sa Bulacan upang makakuha ng mga kickback o komisyon na aabot sa mahigit 213.7 million pesos. Mariing tinutulan ng kampo ni Senador Estrada ang pagtanggal kay Bonoan sa listahan ng mga akusado. Ikinatwiran ng kanyang mga abogado na ang hakbang na ito ay magpapabago sa teorya ng prosekusyon mula sa pagiging magkasabwat o conspirator patungo sa individual na pananagutan ni Senador Estrada kung saan magiging dehado ang mambabatas. Sumang-ayon ang Sandigan Bayan sa argumento ni Senator Estrada at sinabing ang pag-amyenda sa impormasyon ay itinuturing na substantial o malaki ang epekto sa depensa ng akusado. Dahil na-array na noong June 4, binigyang diin ng Sandigan Bayan na hindi maaaring baguhin ang mga paratang sa paraang makakasama sa karapatan ng senador. Noong nakaraang linggo ay sinabi na rin ng Ombudsman na hindi pa sila kontento sa mga impormasyon na nakuha nila kay Bonoan kaugnay ng flood control projects. Patuloy pa rin anyang sinusuri kung ipagpapatuloy pa ang planong gawing state witness si Bonoan
o mananatili itong isa sa mga akusado sa kaso. Ano yan? Pinag-aaralan namin ngayon yan. Pero, kasi magbigay ako ng instructions. I want him to be forthcoming about everything. To give the complete information. Hindi pwede mag-hold back the information. And especially, pag sa restitution, dapat malinaw. And we are evaluating it now. Babala ng ombudsman kung mananatiling kulang ang testimonya ni Bunuan, mas mabuti pang ituloy ang pagsasampa ng kaso laban dito. Kasi sabi ko nga, kung ang value ng kanyang testimony ay hilaw, wag na lang. Tuloy na namin yung kaso sa kanya. Diba? We're evaluating it. Ganyan yan eh. Pag kumuha ka ng testigo, tapos bigla na lang patumpik-tumpik, hindi pwede yun. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may natukoy na silang grupo na naisumanong magbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nadiskubre ito ng NBI kasabay na rin na isinasagawang investigasyon sa death threat na natanggap ni Senator Risa Hontiveros. Si Benedict Samson, humahataw. May tinututukan na ang National Bureau of Investigation na umano'y grupo na may masamang balak laban sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may kaugnayan niya ito sa natanggap na death threat ni Senator Risa Hontiveros kamakailan. Noong nakaraang buwan, lumapit sa tanggapan ng NBI ang kampo ng senadora matapos itong makatanggap ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Kaya naman matapos ang investigasyon, nadiskubre ng NBI na bukod kay Senator Risa, kasama rin sa usapan sa umano'y group chat ang tangka sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng hepe ng NBI, tukoy na rin nila ang pagkakakilanlan ng mga sinasabing person of interest. Meron, marami. Actually, na-penetrate na namin and I cannot give so much details because we are investigating it. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng NBI para sa susunod nilang hakbang sa kaso. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Handang aksyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Health Secretary Jose Pujalte Jr. kaugnay ng umano'y pagsusugal nito sa ilang kilalang kasino sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hanggat walang naipakikitang ebidensya na totoo ang aligasyon, ay nananatili ang tiwala ng Pangulo sa DOH Secretary. Kung may ganito pong mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan. Hataw Balita Ngayon. Hindi katanggap-tanggap para sa Malacanang ang umano'y tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Nauna nang napabalita ang umano'y tangkang pag-frame up kay E.S. Recto upang akusahan ito ng pambababae at pagiging sangkot sa iligal na droga. Sinasabing ang nasa likod umano nito ay sina Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste at ang dating opisyal na si Jacinto Jing Paras. Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Diyan ba sila sanay? Diyan ba sila eksperto? Nauna nang sinabi ng NBI na kanilang ipatatawag sina Congressman Leviste at former Representative Paras hinggil sa tangkang paninira laban kay E.S. Recto. Pero una na ring iginiit ng dalawa na wala silang kinalaman sa nasabing issue. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bantuyan mula sa Maryland, USA. Good morning, James! Global News.
Ato na balita si Noel Poliarco. Patuloy ang mga ginagawang hakbang para mapabalik sa Morocco ang libo-libong migranteng nakatawid sa Ceuta matapos ang pinakamalaking mass border crossing na naranasan sa Spanish territory. Tinatayang umaabot sa mahigit 50,000 hanggang halos 70,000 migrante ang nakapasok sa Ceuta simula noong Huwebes, July 30. Nakaramihan ay naglakad sa border crossing o lumangoy sa paligid ng Tarahal Breakwater. Ang Ceuta ay isang maliit na teritoryo ng Spain na matatagpuan sa hilagang baybayin ng Afrika at napapaligiran ng Morocco, kaya itinuturing itong isa sa ilang land border ng European Union sa Afrika. Sinubukan ng maraming migrante na lumangoy papunta sa Ceuta dahil kulang sa 70 metro lang ang ilang bahagi sa pagitan ng dalawang teritoryo at hindi rin kalaliman ang tubig dito. Ayon sa pamahalaan ng Morocco, nagbigay umano ito ng maling impresyon na madali at ligtas ang pagtawid, kaya marami ang nalunod, nadaganan o nasaktan habang sabay-sabay na nagpunta sa border. Marami rin umano sa mga tumawid ang naengganyo ng mga post sa social media na nagsasabing bukas ang border at hindi na agad maaaring ma-deport ng Spain ang mga migranteng tatawid sa pamamagitan ng dagat. أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار في البشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. Ngunit pagdating sa Ceuta, marami ang nagkaproblema sa paghahanap ng pagkain, tubig at matutuluyan habang hindi rin sila pinayagang makapunta sa mainland Spain. احنا كنتخيلوا الجنة مرسياج، مشينا لمرسياج لقينا جهنم، هنا واكلين شاربين معززين مكرمين، تما حتى الماء باش تشرب ما كاينش الماء، ما كاين حتى حاجة وكاين العصا من الفوق. Sinabi naman ng isa pang migrante na nagsara umano ang mga tindahan nang subukan nilang bumili ng pagkain, kaya napilitan silang magtiis ng gutom hanggang sa magpasya silang bumalik sa Morocco. شدينا مشينا بغينا نشرو ماكله اقسم بالله اذا شدوا علينا الحوانت كاملين جوعونا بالعاني باش نخرجوا ولكن والله العظيم الحمد لله والله ما كاين احسن من ارض الوطن وعسى الملك. منين دخلت انا في الاول خرجوني في البلاصه ما كانش بحال هاد المره، بعد المره دخلت وشفت بغيت كندور تمايا وشفت الحال اجواء كي دايرين وخويا كاين العنصريه بزاف، وبالنسبه لبنادم اللي خدام على راسو خاص طالبوا منهم يخدموا على راسهم بلا ما يمشيو يتمحنوا ويعذبوا راسهم، راه غير عاده بخويا هذا غير حالتنا كي دايره لا اله الا الله وصافي. صراحة شفنا واحد المنظر تما الحقرة ما عمرنا شفناه في التاريخ، اقسم بالله قرطاس انا ما عمري ما شفت ديك العالم فايدك، مشينا حتى المعهد فاين وعمري ما شفت بحال داك المنظر اللي شفناه تماك، حنا اصلا باقيين وسط بلادنا وكنشوفوا شي حوايج عمرنا باش كنشوفهم في كولومبيا وداك الشيء، قسما بالله الا كنشوف داك الشيء هذاك عمري في حياتي ما شفته. Para naman sa ilan, nabigo ang pangarap nilang makapunta sa mainland Spain at sa iba pang bansa sa Europe matapos silang pigilan at ibalik sa Morocco. المهم هذا الحلم حطموه لينا حيت كنا ناويين نضربوا اسبانيا ولكن هادشي اللي كاين فهمتي ما خلاوناش ما كلشي غيرجع فهمتي هادشي اللي كاين وحنا راه رجعنا للمغرب وصافي. Ayon sa Morocco, umaabot sa halos 40,000 ang nagtangkang makatawid patungong Ceuta, habang mahigit 1,000 naman ang napigilang makapasok sa Melilla, isa pang Spanish enclave sa baybayin ng Morocco. 11 ang kinumpirmang nasawi sa panig ng Morocco, kabilang ang 10 nalunod at isa na nahulog mula sa mabatong bahagi malapit sa Ceuta. Sa kabuuan, hindi na bababa sa 72 ang nasawi, habang mahigit 1,000 ang kinailangang gamutin dahil sa mga pinsala, pagkalunod at matinding pagkapagod. Sa taya ng Spain, umaabot na sa halos 69,500 ang nakabalik sa Morocco, habang nasa 3 hanggang 5,000 pa ang nananatili sa Ceuta.
Kabilang dito ang mahigit 800 minor de edad na may espesyal na proteksyon sa ilalim ng batas at hindi agad maaaring ipadeport. Daan-daang migrante ang napilitang matulog sa beach, malapit sa mga moske at sa mga lansangan dahil puno na ang 2 migrant reception center sa Suta. Naglagay na ang Spain ng 500 metrong floating barrier sa paligid ng Tarhal breakwater at nagdagdag ng mga pulis, sundalo at naval patrol upang maiwasan ang panibagong malawakang pagtawid. Nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan ng Spain sa Moroccan authorities upang mapabilis ang voluntaryong pagpapabalik ng mga migrante at muling maibalik sa normal ang sitwasyon sa Suta. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Naninindigan ng Iran na walang umiiral na negosasyon sa pagitan nila at ng Estados Unidos at tanging sa Oman lamang sila nakikipag-usap kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng pahayag ni US President Donald Trump na nakiusap ang Iran sa kanya para sa isang kasunduan. Dahilan para kansilahin ng US ang nakatakdasa ng malawakang pag-atake ng Washington laban sa Tehran. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Mariing pinabulaanan ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump na nakiusap umano ang Tehran sa Washington para sa isang kasunduan. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai, walang kasalukuyang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nilinaw nito na tanging ang Oman lamang ang kanilang kasalukuyang kausap kaugnay ng pagbuo ng isang rutang magtitiyak sa ligtas na pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. مذاکرات با عمان هست متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. Paliwanag ng Iran, nakatuon ang usapan sa isang posibleng bagong ruta na katanggap-tanggap para sa Iran at Oman at gagalang sa soberanya, seguridad at pambansang interes ng dalawang bansa. Nilinaw naman ni Bakai na hindi nangangahulugang muling ganap na bubuksan ang Strait of Hormuz kung magkakasundo sila ng Oman sa nasabing ruta. Mula nang sumiklab ang digmaan noong Pebrero, nangaunti ang bilang ng mga commercial vessel na nakakadaan sa strait dahil sa mga pag-atake, pagharang at mga bagong restriction na ipinatupad sa lugar. Ipinaalala rin ni Bakai na ang mga operasyong militar ng Estados Unidos sa rehiyon ang dahilan nito at mananatilian niya ang ganitong sitwasyon hanggat nagpapatuloy ang Amerika sa kanilang agresyon laban sa Iran. Giit ni Bakai, hindi ang hindi pagkakaunawaan ng Iran at Oman ang sanhi ng problema sa Strait of Hormuz, kundi ang mga operasyong militar ng Estados Unidos at Israel laban sa Tehran. و مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا بکنه، مادامی که محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافعش تداوم داشته باشه، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی، تغییر خاصی نخواهد افتاد. لذا Una nang sinabi ni Trump na nakiusap sa kanya ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar at iba pang bansa sa gitnang silangan na huwag munang ituloy ang malawakang pag-atake laban sa Iran. Aniya, ang pakiusap ay dahil naniniwala ang mga ito na posibleng mabuo ang isang kasunduan kaugnay ng Strait of Hormuz at nuclear program ng Iran. And the reason they asked is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. Ayon kay Trump, kasama ring nakiusap sa kanya ang Iran na ihinto ang pag-atake dahil gusto na aniya nitong makipagkasundo. We were also asked by Iran, very strongly actually. They said, we'd like to make a deal now. Gayunman, mariing itinanggi ng Iran na humiling ito sa Estados Unidos na itigil ang planong pag-atake.
Tinawag ng Iranian media na isang bagong kasinungalingan ang pahayag ni Trump at muling pinag-ingat ang publiko laban sa mga umunoy distorted at mapanlinlang na impormasyon kaugnay ng negosasyon. Nagalit naman si Trump sa pagtatanggi ng Iran at tinawag na mapanlinlang ang mga leader nito dahil humihiling umano sila ng pagpupulong pero hayagang itinatangging may usapan sa Washington. Giit ng US President, nagsimula na ang mga pag-uusap at may karagdagang negosasyong nakatakda sa mga susunod na araw, bagamat hindi nito tinukoy kung saan at sino ang mga kalahok. Patuloy namang naninindigan ng Iran na hindi ito humingi ng kasunduan sa Estados Unidos at wala ring nagaganap na direktang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Iginiit din ng Tehran na ang Estados Unidos ang unang lumabag sa mga naunang napagkasunduan kabilang ang Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan noong Hunyo. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود. Ayon sa Iran, may mga mediator na nagsisikap na buhayin ang nasabing MOU bilang paunang hakbang tungo sa mas malawak na kasunduan, partikular sa isyu ng Strait of Hormuz. Pero giit ng Iran, dapat munang tuparin ng Estados Unidos ang mga nilagdaan nitong pangako bago humingi ng bagong kasunduan mula sa Tehran. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Tinawag ni US President Donald Trump na huling pagkakataon ng Iran ang nakatakdang pakikipag-usap nito sa Estados Unidos upang makabuo ng kasunduan at maiwasan ang panibagong malawakang pag-atake. Ayon kay Trump, inaasahan nitong magsisimula sa loob ng 1 o 2 araw ang negosasyon na nakatuon sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtugon ng Iran sa mga pangamba ng Washington sa nuclear program nito. Sinabi ng Pangulo ng US na ang unang yugto ng kasunduan ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz, habang ang ikalawa ay ang ganap na denuclearization ng Iran. Paliwanag ni Trump, ipinagpaliban niya ang nakatakdasa ng malawakang pag-atake laban sa Iran matapos makatanggap ng panawagan mula sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates na bigyan pa ng pagkakataon ang diplomasya. Dagdag pa nito, handa na sana ang US na isagawa ang aniyay pinakamalaking pag-atake mula pa noong World War II, ngunit nagpasya siyang kansilahin ito dahil sa pag-asang makakabuo na ng kasunduan. Gayunman, binalaan ni Trump ang Iran na may hangganan ng kanyang pasensya at iginiit na dapat samantalahin ng Iran ang pagkakataong ito upang maiwasan ang mas lalong paglala ng sigalot. I'll say it, but we are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Hataw Balita ngayon! Ipinarating na ng Israel sa Estados Unidos ang pangamba nito kaugnay ng planong pagdisarma sa Hamas sa ilalim ng US-backed peace framework. Patuloy na iginigiit ng Israel na hindi ito aatras sa Gaza at mananatiling nakadeploy ang mga puwersa nito hanggat hindi ganap at napapatunayang nagsuko na ng armas ang Hamas. Narito ang hataw na balita. Hindi tiwala ang Israel na susunod ang Hamas sa pangako nitong pagdisarma sa kabila ng kasunduang inihayag ng Trump administration. Ayon kay Doron Spelman, tagapagsalita ng tanggapan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi sumasalamin sa posisyon ng Israel ang bersyon ng kasunduang inilabas sa publiko. Nanghihingi rin ang Tel Aviv ng mas konkretong ebidensya na magpapatunay na nagsuko na nga ng armas ang Hamas.
Aniya kung aatras ang kanilang puwersa ay mabibigyan lamang ng pagkakataon ng kalaban na papalawak ang kanilang puwersa at muling pagbantaan ang Israel gaya na nangyari noong October 7 attack na naging mitya ng nagpapatuloy na digmaan. Kaugnay nito, nakatatanggap umano sila ng mga intelligence report na nagpapakitang patuloy na nagre-recruit at muling nagpaparami ng sandata ang Hamas sa kabila ng ceasefire na anila ay maaaring magbigay daan sa panibagong pag-atake laban sa kanila. Noong Biyernes, inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan kung saan nangako ang Hamas na isusuko ang mga armas nito bilang bahagi ng 20-point peace plan. Itinuturing ito ng Trump administration na isang major milestone tungo sa pagwawakas ng halos 3 taong digmaan sa Gaza. Gayunman, hindi pa rin umaatras ang mga puwersa ng Israel mula sa mahigit 60% ng Gaza na nasa ilalim pa rin ng kanilang kontrol. Patuloy rin ang mga airstrike sa Gaza City, Deir al-Bala at Khan Younis na ikinasawi ng hindi bababa sa 19 na Palestino, kabilang ang mga kababaihan at mga bata. Samantala, kinundina naman ng Hamas ang pag-atake na anila ay nagpapalala ng tensyon sa rehiyon sa kabila ng kanilang umanong pagpapakita ng kahandaang ikonsidera ang negosasyon para bigyan daan ang kapayapaan. Giit pa ng senior Hamas official na si Bassem Naim, sinasadya umano ng pamahalaan ng Israel na hadlangan ang mga pagsisikap na wakasan ang digmaan. Nananawagan din ito sa international community na pigilan ang mga pag-atake at himukin ang Israel na tuparin ang mga dapat nitong gawin sang-ayon sa kasunduan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Patay ang 2 empleyado sa pagsabog sa isang shopping mall sa Kumamoto, Japan, matapos umanong utusan ng kanilang supervisor na bumalik sa loob ng gusali kasunod ng malakas na lilindol. Ayon sa kumpanyang Habita, inutusan ang mga empleyado na balikan ang tindahan upang ilipat ang pera mula sa cash register patungo sa vault bago naganap ang pagsabog. Humingi naman ng paumanhin ang kumpanya at inaming mali ang ginawa ng supervisor na nagresulta sa pagkawala ng 2 mahalagang buhay. Isa sa mga nasawi ang 22 anyos na si Karumi Otake na ayon sa kanyang pamilya ay nakalabas na ng mall matapos ang lindol, ngunit muling pumasok dahil sa utos ng kanyang kumpanya. Nangyari ang pagsabog halos 1 oras matapos sa magnitude 6.8 na lindol noong July 28 kung saan umabot sa 38 ang kabuuang nasawi. 7 sa bilang na ito ay mula sa Aeon Mall. Patuloy na iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente habang sinusuri rin ng kumpanya ang mahakbang nito upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Hataw Balita ngayon! Nananatiling nakataas ang alerto sa South Korea habang patuloy ang matinding heat wave na wala pa ring sinyalis na paghupa. Umabot sa 40.9 degrees Celsius ang temperatura sa Daegu habang nakapagtala naman ng 40.3 degrees Celsius ang Gwangyang matapos maitala noong linggo ang pinakamataas na temperatura sa kasaysayan ng bansa na 42.5 degrees Celsius sa Yangsan. Dahil dito nagpatupad ang pamahalaan ng pinakamataas na heat wave warning sa ilang lugar na nag-uutos na itigil ang mga outdoor activity upang maiwasan ang heat-related illnesses. Ayon sa mga otoridad, umaabot na sa 1,889 ang mga naitalang heat-related illnesses simula Mayo, kabilang ang 14 o 14 na posibleng nasawi dahil sa matinding init. Nagdulot din ng matinding tagtuyot ang heat wave sa ilang lugar, kabilang ang Cheondo, kung saan nangangamba ang mga opisyal na magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa mga dam. Bilang pagtugon, nagpatupad ang mga lokal na pamahalaan ng mga hakbang tulad ng pamamahagi ng malalamig na inumin, paglalagay ng mga payong sa mga lansangan, pagbubukas ng mga cooling shelter at mas mahigpit na pagbabantay sa mga nanganganib sa matinding init. Hataw Balita ngayon! At yan po mga kababayan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Regional News. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente sa Lubao, Pampanga kung saan isang estudyante ang sinasabing nagpadala ng mensahe ng pagbabanta sa buhay ng kanyang kaskwela. Samantala sa Cebu naman, nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa PNP Anti-Cybercrime Group para maimbestigahan rin ang tungkol sa online threats na natanggap ng ilang paaralan sa bayan ng Konsolasyon dahilan upang magsuspende ang mga ito ng pasok kahapon. Si Alan Manansala, humahataw. Sa Lubao, Pampanga, sinisiyasat na ng mga otoridad ang tungkol sa ginawang pagbabanta sa social media ng isang 16 anyos na estudyante laban sa kanyang kaeskwela. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng sumbong mula sa pamunuan ng isang senior high school sa Lubao kung saan isang estudyante umano ang nagpadala ng mensahe online na nagbabanta sa buhay ng kanyang kapwa mag-aaral na isa ring minor de edad. Ayon sa paunang impormasyon, nakatanggap ang biktima ng sunod-sunod na mensahe na may laman na mga banta ng karahasan at pagpatay. Kabilang sa mga mensaheng sinusuri ng mga otoridad ang mga pahayag na joke lang, napapatay ako, 75% death rate at may plano ako to wipe out bago mahuli. Pinuntahan ko ng ating kalitan kasama po ng ating BAUSI. Nagkandak na po sila kaagad ng initial assessment. Inarap yung school authorities, kasama yung BAUSI ng barangay, kasama yung parents ng both parties. Pati yung dalawang minor po kasi ito. Dahil pawang mga minor de edad ang sangkot na mga mag-aaral, ipinasa ang kaso sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO para sa kaukulang assessment at intervention. Kasunod nito, nagsagawa rin ng security assessment ang pulisya at pamunuan ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawani ng paaralan. Inilunsad din ng Lubao Police Station ang One Lubao Safety Network, isang programa na naglalayong palakasin ang kamalayan, disiplina at responsableng paggamit ng social media sa mga kabataan upang maiwasan ang kaparehong insidente. Para ma-align lahat yung ating mga programa pagdating sa security and safety ng lahat ng mga eskwelahan. At napag-usapan po natin doon yung chart na para mapangalagaan natin yung mga eskwelahan. Samantala, sa Konsolasyon, Cebu, natukoy na ng mga otoridad ang posibleng pinagmulan ng online threat na naging dahilan ng suspension ng face-to-face classes kahapon sa mga paaralan sa lugar. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa mas malalim na investigasyon. Ayon sa mga otoridad, ang account na may display name na Charlie Kirk sa isang social media platform ang pinagmulan ng mensahe na nagdulot ng pangamba para sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral sa paaralan. At upang matiyak ang seguridad, magpapakalat ng mga pulis, SWAT at mga barangay tanod sa paligid ng eskwelahan. Oh, that was upon the request of the head teachers ng ilang mga kanang school heads ni request kay ilaw sa isettle kay with the proliferation of abuse of the social media, I think nisakay ang mga batanon niya dili sad nato pwede nga ato lang ibaliwala, no? We really have to do investigation. There were two reactions on my end. Akong una dili ni tagaan og pagtagad kay mo naman ni monay uso mo nay gibuhat. But secondly, let us not also take this for granted because if what, no? So what I did, ako na yung gitawagan ang hepe sa pulis, gitawagan sa nako ang mga maestro. Ngayong araw, balik eskwela na ang mga estudyante at guro sa La Consolasyon, Cebu. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa Luzon kahapon matapos ang malakas na pagulan na dulot naman ng bagyong Luis.
Sa kuha na ito ng netizen, makikita na umapaw na ang tubig sa ilog sa may hanging bridge sa Angayan, Norte, Balungan, Pangasinan. Ilang paaralan rin ang binaha dahil sa malakas na pagulan. Samantala, nakapagtala rin ng landslide sa may Ambiong Lubas Road sa La Trinidad, Benguet. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta habang pinapayuhan ng mga pedestrian na huwag lumapit o tumawid sa apektadong lugar dahil sa posibilidad pa rin ng pagguho ng lupa. Weather News. Tuluyan na ang humina at isa na lamang low pressure area ang nakaraang bagyong Luis na nakaapekto naman sa bansa. Gayunman, patuloy pa rin itong nagpapaulan o magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kasama na ang epekto ng habagat. Narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga yung minomonitor nating bagyong Luis noong mga nakaraang araw. Kagabi ay humina na nga lamang at isa na lamang low pressure area. So etong dating si bagyong Luis na LPA na lamang ay huling namataan sa vicinity ng Bagao sa may Cagayan. At maliban nga dito kay Luis, meron pa tayo isang minomonitor na low pressure area na nasa coastal waters ng La Union. So, etong dalawang low pressure area na ito ay mababa or napakababa ng tsansa na muling maging bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, itong dalawang low pressure area na ito ang magpapaulan sa Northern Luzon and Central Luzon area. Samantalang yung Southwest Monsoon o habagat ang magpapaulan sa areas ng Metro Manila and then ilang parts ng Southern Luzon at westernmost portions nga ng Visayas area. Samantalang, maliban dito sa dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito si Bagyong Dolphin. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan sa layong 2,330 kilometers east-northeast ng Northern Luzon or extreme Northern Luzon. Etong si Bagyong Dolphin ay posible ngang kumilos or kumikilos sa direksyong westward at 25 kilometers per hour. So dahil nga pakanluran yung direksyon nitong si Dolphin ay not ruled out yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, mananatili ito sa may malapit sa boundary ng northern part ng Philippine Area of Responsibility. So hindi naman natin nakikita or less likely yung landfall scenario and direct effect nitong si Bagyong Dolphin. Gayunpaman, habang ang lumalapit ito sa ating bansa ay posible nitong ma-enhance yung southwest monsoon at asahan nga natin na magiging maulan sa ilang areas ng ating bansa, mostly sa may kanlurang bahagi. So kung magiging maulan sa malaking area ng bansa natin, mas malakas yung mga pag-ulan sa western section ng bansa when it comes to southwest monsoon. And dahil nga sa epekto netong low pressure area at southwest monsoon, mayroon tayong nilalabas sa weather advisory updated kanina alas 5 ng umaga kung saan 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan ang posible sa may Zambales at Bataan. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung mga flooding, posible sa urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly to moderate to highly susceptible areas. So, meron na naman tayong nakikitang 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Ilocos Sur, sa may La Union, sa Mountain Province, Ifugao, sa may Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, sa may Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding ay posible sa mga urbanized, low-lying at near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung inaasahan natin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, dito rin sa may Batangas at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan na inaasahan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Occidental Mindoro at Antique. Para naman sa lagi ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan caused by the low pressure area sa may Ilocos region,
Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, pati na rin sa may Central Luzon. Yung southwest monsoon naman, inaasahang magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 17 to 21 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa may lugar ng Antique, Iloilo at Guimaras magpapaulan ang southwest monsoon o habagat, kung saan naman sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So inaasahan nga natin na mas maulang area yung nasa western section ng mga cloudy nga po natin, and sa the rest of the area is posible yung makulimlim na panahon. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Davao ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Wala naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa Northern at Central Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Patuloy po kayong umantabay sa mga social media page ng DOST Pag-asa, maging sa mga social media page ng UNTV News and Rescue para sa weather news update. Sports News. Matapos ang kanyang maaksyong pagsabak sa 2026 Mubadala Open DC, itinanghal na kampiyon ang Pinay tennis player na si Alex Ayala matapos na talunin ang world's number 3 ng Women's Tennis Association na si Jessica Pegula. Pinataob ng pambato ng Pilipinas ang 11 single title ng Amerika sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Sa unang dalawang set, makapigil hininga ang laban ni Ayala at Pegula hanggang sa dominahin ni Ayala ang 6 straight wins sa third set. Bago pa ang laban kay Pegula, tinalo rin ni Ayala ang Olympic champion, Washington champion, WTA Tour Finals champion at 4-time Grand Slam champion sa women's tennis. Ito ang kauna-unahang WTA 500 title ng 21 anyos na Pinay tennis sensation sa kasaysayan ng kanyang karir. Dahil sa kanyang panalo, umangat sa number 20 ang WTA World Rankings ni Alex Ayala mula sa nakaraang number 28. Dati nang natalo ni Pegula si Ayala sa kanilang paghaharap sa 2025 Miami Open Finals. Hataw Balita ngayon. Nagpaabot ng pagbati sa makasaysayang panalo ni Alex Ayala ang marami sa kanyang mga tagahanga. Kabilang na sa mga nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na very proud sa nakamit na tagumpay ng Pinay tennis player. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang patuloy anyang pagiging inspirasyon ni Ayala sa maraming mga Pilipino at pagpapatunay na walang imposible sa Philippine tennis. Ayon sa Pangulo, kasama ni Ayala ang sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay na ito. Bumati rin kay Ayala ang kanyang kapwa-atleta at Filipino male pole vaulter na si EJ Obiena. Sa kanyang Instagram story, buong pagmamalaking ibinahagi ni Obiena ang pagiging kampiyon ni Ayala sa 2026 Mubadala DC Open. Kasama rin sa mga nagdiwang sa tagumpay ni Ayala ang legendary tennis icon na si Rafael Nadal. Sa kanyang post, sinabi ni Nadal na well-deserved ni Ayala ang kanyang pagkapanalo matapos ang lahat ng kanyang pagsusubikap upang makamit ang kauna-unahang title sa WTA 500 title. Labis naman ang pasasalamat ni Ayala sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa aklat ng Isayas, Kapitulo 40, talatang 29 na nagsasabi, "Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan." Oy, congratulations kay Alex Yala. Congratulations po, Alex. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-4 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. No more time, no more shout out. Iyan. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Standby po kayo, susunod na ang serbisyo ng kapatiran sa Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.